John chapter 1 verse 35. Again, the next day, John stood with two of his disciples. Si John the Baptist ho ito. Na katabi niya kasama niya yung kanyang dalawang disipulo. And verse 36, and looking at Jesus as he walked, he said, Behold the Lamb of God. The two disciples heard him speak. Narinig ng two disciples ni John the Baptist. At yung two disciples na yon, and they followed Jesus. Then Jesus turned and seeing them following, said to them, What do you seek? Anong tinitignan niyo, ang hinahanap ninyo? They said to Jesus, yung dalawang disciple ni John the Baptist, Rabbi, which is to say when translated teacher, where are you staying? Verse 39, he said to them, Come and see. They came and saw where he was staying and remained with him that day. Now it was about the 10th hour. One of the two who heard John speak, si John the Baptist yon, isa sa dalawang alagad ni John the Baptist na narinig si John the Baptist about, Behold the Lamb of God, ay sumunod kay Jesus and followed him. Ang pangalan ay Andrew, Simon Peter's brother. Verse 41, he first found his own brother Simon and said to him, We have found the Messiah, which is translated the Christ. And si Andrew, brought him, si Peter, to Jesus. Now when Jesus looked at Peter, he said, You are Simon, the son of Jonah. You shall be called Kepha, which translated as stone. Si Simon Peter yon ay pinangalanan ni Jesus Christ nating Panginoon na Kepha. Akala ko dati Cephas to, Cephas. Silent S ho pala to dahil sa galing ito sa salitang Aramaic na Kepha, meaning stone or rock, which translated as stone. So si Kepha, which is Simon, na sa Greek naman ay Petros, meaning Peter sa English. So Simon Peter Kepha, capital K-E-P-H ayun ang sa Aramaic, Kepha. Sa English naman ay C-E-P-H-A-S, Cephas, pag binanggit nyo, pero silent S, Kepha. So, meaning stone. So, ang unang naging tagasunod ni Jesus Christ ay si Andrew. At inintroduce niya si Peter na pinangalanan ng Panginoon na Kepha, meaning sa Aramaic ay stone. At sa Greek ay Petro, ay ipinakilala kay Jesus Christ. At tinawag siyang the rock or the stone. Bakit kaya the rock or the stone? Maskulado kaya si Pedro? We don't know. Pero ang pagkakaalam ko, si Pedro lamang ang makikita natin na siya ang famous among the 12 disciples. Tandaan ninyo yan. At si Pedro siyang kausap ng Panginoon after mag-resurrect ang Panginoon. 3 beses nagpakita ang Panginoon after resurrection At ang huli doon sa shore ng Galilee. Di ba may iniihaw ang Panginoon na isda ron? At sila'y kumain ng breakfast nila. Makikita natin, si Apostle Peter ang binilina ng Panginoon about taking good care of the flock. Hindi yung other apostles. Si Peter. Kasi si Pedro, siya
sa history ng Bible, siya'y nakinig sa Panginoon nung unang nangangaral ang Panginoon. Pwede bang makisakay sa bangka mo? Mangangaral lamang ako. At nangaral ang Panginoon, sumunod si Pedro. He welcomed Christ to his boat. Sumakay ang Panginoon doon at inusog lang ng kaunti upang marinig ng mga tao yung tinig ng Panginoon at yung pangangaral niya. At si Pedro, sinabi ng Panginoon kay Peter na let's go to the deep of the water. Ihulog mo yung lambat. Pero sabi ni Pedro, magdamag akong ng huli pero wala akong mahuli dahil walang mahuli, but because of your word, I will drop the net. At hinulog niya yung net, at nung nahulog niya yung net, ay marami silang isdang nakuha at nawasak nga yung net ni Pedro at yung bangka niya ay started to sink dahil sa dami ng isda bumigat. Tinulungan lang siya ng mga kasama niyang mangingisa sina John and James na i-transfer yung ibang isda sa bangka. Subalit yung barko yung fishing boat ni Peter ay lumulubog at pumasok yung tubig. Dahil doon sa maraming isdang nahuli. It's all about Peter, sasabihin ko. Apostle Peter has it. Kita natin, you are Simon, the son of Jonah, you shall be called Cephas. At sa sinabi ng Panginoon sa kanya, follow me. Sumunod ka. Si Simon Peter was a half-hearted believer at first, tandaan nyo. What is half-hearted? Half-hearted is yung okay lang, you're the rabbi, okay lang, sakay ka sa bangka, you're welcome. So, ganun siya, half-hearted. He is not a full-hearted believer at first o follower of Christ at first. Sabi sa John chapter 40 verse 42, yung binasa natin, sa verse 40, ang sabi rito, ang sabi rito, one of the two who heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He first found his brother Simon and said to him, we have found the Messiah. We have found the Messiah, which is the Christ, and brought him to Jesus. Kasi ang matanda ay si, if I'm not mistaken, ang matanda ay si Peter, dun sa kapatid niya si Andrew. Sabi ng iba. Pero maaring si Peter kasi yung breadwinner dahil may sarili siyang bangka. Kaya nung dumating si Pedro doon sa harapan ng Panginoon, siguro sinabi, ay, nakita namin yung nakita namin yung Messiah. Nakita nyo? Whatever. Sama ka. Sige nga. Ganun siguro marahil. At ang makita ay parang adamant na makipagkilala si Pedro. Kasi mas importante sa kanya pangingisa, busy pa ako meron pa akong gagawin. Ayusin ko pa yung lambat Sige na, sama ka na, tol. Sige na nga. Whatever, sige. Ano makita, you are Simon, the son of Jonah. Tatawagin kitang Kepa. Ano ba naman to? Ang ganda na nga ng pangalan ko Simon Mula sa tribe of Simon, ni Simon. Sipin mo, Brad, dinala mo ako rito, papalitan lang yung pangalan ko. Ginawa pa akong bato. Bakit kaya bato, di ba? Dahil ba itatayo ni Jesus Christ sa kanya yung church na tulad na sinasabi ng mga Roman Catholic? Hindi hindi. You are rock. You are rock. Ikaw ay bato. Ang tinutukoy ng Panginoon na bato dun sa sinabi niya, upon this rock. Yung rock ay Petra, meaning big rock. Si Pedro, Petro Small rock. Parang pebble. Yung isang maliit na bato lang.
So magkaiba yung Petros tsaka Petra. Petra is a big rock. Yung ginamit ng word doon, upon this Petra or rock, I will build my church. So hindi si Pedro yung pinagtayuan ng church. Bakit kaya? Kasi nga, alam ng Panginoon na si Pedro ay darating ang araw, lalakad sa tubig at lulubog na parang bato. Ganun ho yun. Siya ang piniling unang-una, the first rock, na ang mga alagad niya ay may kanya-kanyang pangalan kasi. Bakit rock na kay Pedro? Bakit bato? Ayun ay pasimula pa lamang na si Pedro ay ang kanyang pananampalataya ay hindi ganun ka full-hearted muna. Kaya nga naipagkalunulo niya ang Panginoon, napagkanulo niya o dininay niya ng 3 times. Dahil hindi pa siya full-hearted sa pananampalataya dahil ano siya eh, ang skill niya ay mangingisda. No read, no write, ang alam niya lang isda, dagat, bangka, manguli ng isda. That is life. At ganun pa man, inili siya ng Panginoon sa ganung buhay para bigyan ng task na higit pa sa lahat ng task at higit pa sa lahat ng mga tao na makatatanggap nito. Kaya sabi rito, Simon Peter's acceptance of Jesus is in Luke chapter 5 verse 1 hanggang 11. Tingnan natin yung Luke chapter 5. Basahin natin Luke chapter 5. Sabi rito, so it was as the multitude pressed about him, yung dumadami mga tao at ang Panginoon nangangaral. Nakilala na ni Pedro ditong Panginoon kasi inintroduce na nga ni Andrew eh. Pero ganun lang siya, half-hearted man na mangangaral ka. Sige, okay, whatever, you can use my boat. Just like that. May mga ganun, maraming ganun tao, di ba? Tatanggapin ko kayo pero afraid to follow Christ full-heartedly, afraid to lose his job, afraid to lose his means of making money niya. So, sabi rito, Luke chapter 5, so it was as the multitude press about him to hear the word of God, and he stood by the lake of Gennesaret and saw 2 boats standing by the lake. Nakita ni Jesus Christ yung dalawang boat. One boat ay pag-aari ni Pedro at yung ikalawang boat ay pag-aari na magkapatid na si John and James. They saw the boat standing by the lake, but the fishermen had gone. Walang fisherman doon from them and were washing their nets. Wala doon, nandun lang sa mababaw na dagat na tubig, nililinis nila yung net nila. Kasi wala silang nahuli. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land, para makapangaral siya. And he sat down and taught the multitudes from the boat. Verse 4, when he had stopped speaking, nung matapos ng mangaral ang Panginoon Kristo, he said to Simon, he said to Kepa, he said to Peter, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Katatapos siya lang maghugas ng lambat niya, maglinis. Ang sabi, pumaroon tayo sa malalim, ihagis mo yung net, makakahuli ka. Eto, makikita na yata ng sagot ni Simon Peter. But Simon answered and he said to him, nangatwir na siya, Master. Just like, listen, Jesus of Nazareth, I am a fisherman all of my life. Master, we have toiled all night. Me, these 2 guys, John and James, son of Zebedee, we have toiled all night. Nagpuyat
kami and caught nothing. Nevertheless, pero ito siya. At the end, hindi argument but nagbigay siya ng reason niya kung bakit walang mahuhuli dahil nagpuyat na nga sila eh. Nilinis niya yung lambat. Isinakay dun sa bangka niya matapos mangaral ang Panginoon at ito ang Panginoon inutusan siya. Manghuli ka sa bandang malalim. Sabi ni Peter, Master, we have toiled all night and caught nothing. Ang tawag niya Master eh, not Rabbi. Tandaan niyo, supposed to be Rabbi. Guru, Master is just like a Mister or Sir. Sir. So, half-hearted muna siya. Kasi, his focus is his business na fishing. Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Parang sinabi niya, I will let down the net para matigil ka, para malaman mo na wala talagang mahuli. Okay, let's see. Kung may mahuli tayo, parang ganun ang dating sa akin. No? And when they had done this, nung nilagay na doon sa malalim, they caught a great number of fish and their net was breaking. Yung net ng panghuli ni Peter ay nagsisimulang mawasak at masira sa dami ng isda. Humingi lamang siya ng tulong sa mga partner niya sa business sa pangingisda, si John and James. And their net was breaking, so they signaled to their partners in the other boat, yung magkapatid nga na John and James, to come and help them, and they came and filled both the boats so that they began to sink. Yung mga bangka nila na lumulubog na dahil sa bigat ng mga isda, sa sobrang dami ay lumulubog na. Unti-unti nang lumulubog. Nasira yung net, their net was breaking. Ang sabi rin dito sa verse 8, and then the boat, sa verse 7, so that the boat began to sink when Simon Peter saw it, the miracles of Christ. Verse 8, he fell down at Jesus' knees, saying, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Doon na siya na-convert. Doon niya na tinanggap ang Panginoon. Yung tinatawag na Simon Peter's acceptance of Jesus Christ. Doon na siya nanalig sa Panginoon. Doon niya na tinanggap ang Panginoon. Sa unang pagkikita nila, hindi niya pa tinatanggap wholeheartedly ang Panginoon. He just like a fellow man. Okay, welcome. Get into the boat and preach. You can use it. Pero utusan mo ako na ilagay yung net. That's my job as a fisherman. You're a carpenter, Jesus of Nazareth, right? But because you said, you requested me, I will follow, okay? Para lang makita ni Pedro, parang, sige, kita mo, wala tayong mahuhuli. Pero nagkamali siya ron eh. Dahil nga, yung kausap niya at nag-utos sa kanya at yung sinunod niya ay si Jesus Christ, the Son of the living God. At later times ay ikukumpisal ni Pedro, you are the Christ, the Son of the living God. Kaya sinabi ng Panginoon, you are Peter, you are Kepa, small rock. Upon this rock, the Petra, I will build my church. Sino yung rock na yon? Ang tinutukoy ng Panginoon na Petra o big rock na itatayo niya ang kanyang church ay ang kanya mismong sarili ng sino mang mananampalataya sa kanya ay mapapasok sa buhay na walang hanggan. Ikalawang puntos, makikita natin na from time to time sa buhay ni Pedro, kaya nga Apostle Peter has it. Ang daming memories
memorya ng himala na ginawa sa kanya ng Panginoon na may kinalaman sa mga isda, fish. Kasi siya ay fisherman. Second point, Jesus asked Peter to use his fishing skills. Akala ko pa, Panginoon, parang wag na akong mangisda. Hindi naman sinabi ng Panginoon na ikaw, Pedro, ay gumawa uli ng bangka. Kasi itinabi niya na yung bangka niya, lumubog na nasira na For 3.5 years yun. Hindi na siya nangingisda. Pero one time, Jesus Christ said, go fishing. Sabi ng Biblia dito sa Matthew 17 verse 24 at 27, kasi si Pedro nilapitan ng mga tax collector ng templo. Hey, come here. Nagbabayad ba ang master ninyo, ang rabbi ninyong Jesus Christ ng temple tax? Sabi mo magbayad. Ganun ang dating. Pagkatapos, papasok sa bahay si Pedro. Nandun ang Panginoon Kristo. Doon pa lang sa pintuan. Peter, alam na kaagad ang nangyari. Kumuha ka ng kawil. Kawil ang hindi fishnet. Kawil. Kawil is fish hook. Alam niyo ba yung fish hook nung araw? Gore ang tawag, gore. Gawa ito sa buto ng animals, especially thigh bones. Mga 1 or 2 inches long lang na ganyan, matulis, magkabilang dulo ang tulis. Parang karayom, pero magkabilang dulo yung tulis. Tapos mayroong butas na maliit sa gitna. Doon nila itinatali yung tinatawag na hemp o tali. Pagkatapos ay ilalagay lang nila sa dulo ng stick yun. Wala nang bangka si Pedro Wala nang bangka. Sabi, pumunta ka sa dagat. Ang unang isdang mahuli mo, ibuka mo yung bibig. Kasi yung gore, kulay puti yun. Pag nailagay nyo sa tubig, yung akala ng mga isdang maliit yun. Yun ang panghuli noon. Wala pang fish hook noon na gawa sa metal o iron. Noon meron yung mga gawa sa bronze. Pero ang ginagamit ni na Pedro noon ay without buying o yung bronze ay yung sinaunang gore na namana niya sa kanyang mga ninuno. So, ganun yun na parang karayom, malaki sa karayom, malapad. Kala nyo isdang dilis na maliit. Pero matulis ang magkabilang dulo. Kasi pag sinuwalo ng isda yun, mararamdaman ng isda na hindi pala isda, iluluwa niya, pero huli na ang lahat, sasabit sa dalawang hasang, so mahuhuli siya. Mahuhuli siya sa hasang, lulusot sa hasang yun yung dalawang matutulis. So, kakapit siya. Kawil ang tawag ron. Sabi, bukas mo yung bibig, makakakuha ka ng pera dyan, denarius, ganun. Ibayad mo, tax temple, sa'yo at sa akin. Mababasa natin yun dun sa Matthew 17 verse 24 hanggang 27, to pay dues and taxes. So, dahil may skill ka, use your skill. You don't need to buy both. Parang ganito yan Use your skill, Brother Joe. Go to a certain place like this and preach the gospel. Hindi ko pwede sabihin, Lord, I don't have a car. Yeah, you don't have a car. Pero dahil yung skill mo, nakakapagmarcha ka nga ng 5 miles May dala-dala kang ransak na may laman na mabigat Tapos hindi ka sumusuko sa paglalakad. Oo nga, no? Ang is my skill. Okay, lakad. Diyan lang naman pala, 2 miles lang. So, ganun ang ibig sabihin. May skill lang at may skill tayo. If you are tinawag na computer programmer, God will gonna use your skill to program and design tulad ng mga pwede nyo i-design about something about God or the Word of God. Kung ikaw ay carpenter, magbibuild kayo ng a place of worship, you can use your skill for the Lord na. Do you understand? Kung ikaw ay kumakanta sa mga tinatawag na social media apps, ini-entertain mo yung mga tao,
worldly song ang kinakanta mo. Magandang boses mo, plakadong-plakado yung tono, and then you become a Christian, you follow Christ, and then you can use your ability to sing. You have to sing a song for the Lord na, not for the world. Hindi mga worldly songs. For the Lord na. At makikita ninyo na malulugod ang Diyos sa'yo. Kasi kung sa world ka kakanta, para ma-impress mo ibang tao, ma-impress mo yung sarili mo, marahil. And then darating dito mga alipore si Satan. Magbibigay yan ng mga sweet messages. There are married men, tandaan ninyo, nag-hide lang sila, na single sila sa mga social media para may maloko rin sila. So ganun ho yun eh. Ganun ho yun. Makikita nyo social media, ganun ho. Then you better get out of that system and start singing for the Lord. Kahit sa YouTube, you sing a song for the Lord, not for these people, yung mga worldly people na. That's what Christ said to Simon Peter, use your skill to catch fish para mabayaran yung dues and taxes ng Panginoong Kristo at niya, para hindi matisod yung mga tao, sabi, para hindi may stumble. Ikatlo, God cannot allow the chosen ones of Christ to return to their old lives. Hindi nahahayaan ng Diyos. Ang nangyari kay Peter, sabi, John chapter 21 verse 3, Simon Peter said to them, I am going fishing. After 3 years and a half, nag-resurrect na ang Panginoon, na buhay na maguli. Ngayon, parang may sadness si Peter eh. May sadness kasi he denied Christ 3 times. Pangalawang beses pa lang nagpapakita ang Panginoon sa kanila. At hindi pa siya nakakausap ng Panginoon ng heart to heart about sa nangyari. So parang si Pedro ay mababa ang tingin niya sa sarili niya. Ngayon, naisip niya, I wanna go back to my old self na fisherman. John 21 verse 3, Simon Peter said to them, sa mga ibang alagad, sa 10 alagad, sinabi niya, I'm going fishing. They said to him, nagsunuran yung iba, we are going with you. Kasi si Pedro ang considered na leader sa mga apostol. Kasi dahil sa sinabi ng Panginoon na pagkukumpisal ni Pedro na, you are Christ, the Son of the living God. Yung ibang mga alagad sabi, anong sa tingin ninyo tungkol sa akin? One of the prophet, si Elijah daw kayo. Pero si Pedro iba. You are the Christ, the Son of the living God. Kasi ito, ang unang sinabi ng kanyang brother na si Andrew, we found Christ, the one that pinapresay ng mga prophets. Yun ang unang na-retain sa kanya, you are the Christ, the Son of the living God. Kaya si Pedro ang naging tulad ng chief apostle sa panahon na yun. And then, nung nabuhay na muli ang Panginoon, twice pa lang nagpapakita, hindi pa niya nakakausap ang Panginoon, at marahil hindi pa siya humihingi ng tawad sa Panginoon, o hindi niya pa nakakausap. Gusto niya humingi ng tawad, although nanalangin na siya na patawarin siya sa pagdidinay niya ng 3 times. And said, Simon Peter said to them, I'm going fishing. They said to him, we're going with you also. They went out and immediately got into the boat. Meron silang barkong sinakyan. Hindi ito bangka ni Pedro, sapagkat 3 years and a half na pass nang inabandon niya ang kanyang bangka doon. Ibang bangka ito, marahil nagrenta sila o nanghiram ng bangka. And that night, they caught nothing. Why? Hindi sila nakapaghuli ng isda. Alam ni Pedro na maraming isda sa panahon noon. Yung panahon na yun. Yun ang trades niya as fisherman. But, nabigo na naman siya. Walang nahuling isda.
Ganyan din yung first time niyang makilala ang Panginoon. Wala siya nahuling isda nung nakiusap ang Panginoon, can I hop in sa boat mo? Makasakay ako. Iusog mo ng konti, mangangaral ako. Marahil si Pedro ay pinagbigyan niya. Malungkot siya, wala siya nahuling isda eh. Subalit nung sinabi ng Panginoon, ihulog mo yung lambat. Di ba nakahuli siya ng marami? Nakahuli siya at tuwan-tuwa siya at sinabi niya, I am a sinner, O Lord, depart from him, I am a sinner. Tinanggap niya ng Panginoon. Ngayon, walang isdang nahuli. Makikita natin, it start to refresh Peter's memory about the past, the first time he accepted Jesus Christ as his Lord and Savior. Ang sabi rito, bakit walang nahuling isda? Because Jesus Christ set Peter apart for a specific task and ministry in the kingdom of God. Luke chapter 5 verse 1 hanggang 11, kung mababasa ninyo yun. Sa verse 11 ang sabi, nung makahuli ng maraming isda sa utos ng Panginoon na ihulog yung lambat. Verse 11, so when they had brought their boats to the land, nung itinabi na ni Pedro yung kanyang boat, ginarahin niya na, wala na, hindi na siya magiging mangingisda. Susunod na siya sa Panginoon, sa aral niya. Ang sabi, they forsook all and followed him. They forsook all. Iniwan ni Pedro ang lahat para sumunod kay Jesus Christ. Dahil after ng resurrection ng Panginoon, nangisda uli si Pedro. He wanted to go back to his old self, old ways na mangingisda. Marahil dahil sa lungkot. O dahil hindi niya na makita kung meron pa bang future sa akin o sa atin. But God redirected Peter back to his previous calling as fisher of man. Nung sinabi ng Panginoon, you will be a fisher of man. A fisher of man, a pastor, and a minister. Tandaan ninyo, nung unang-una, nung makahuli ng marami isda, nasira yung fishing net ni Pedro. Palatandaan ito na, Peter, huli mo na to, hindi ka na magiging mangingisda ng mga isda na yan. Kundi you will be a fisher of man. Nasira na yung lambat niya. Nakahuli siya marami isda pero sira ang lambat. Lumubog na yung bangka niya at hindi na ni-repair sapagkat inabandon niya na ang old jobs niya o yung pangingisda na yun. Not his skill as fisherman, but his old ways. Ang sabi rito, the fishing net was torn, the fishing boat sank, and then Peter fell at Jesus' knees to obey and follow him. Kung mababasahin natin, dun siya na-convert. Imagine 3.5 years na nangangaral ang Panginoon. 3.5 years na nakalipas nang inabandon ni Pedro ang kanyang net and boat. Wala na ho siyang source of income dahil he wanted to follow Christ. 3.5 years later, Peter attempted to return to his former profession as a fisherman. However, Christ reassigned him to the divine task of being a fisher of men. John chapter 21 verse 1 hanggang 19, eto na yun. Peter, mahal mo ba ako higit sa mga isda na to? Higit sa mga to? Yes, Lord, alam nyo na mahal ko kayo. Feed my lamb. Mahal mo ba ako higit sa lahat ng mga ito? Inulit. Tingnan natin ho yun, ha? Inulit ng Panginoon sa kanya. Sa John chapter 21. Sabi rito, makikita natin dito. Sa John chapter 21,
Verse 1 hanggang 19. Babasahin na lang natin yung sa verse 19 dito. Sabi ng verse 19, This he spoke signifying by what death he would glorify God, and when he had spoken this, he said to him, Follow me. Babasahin muna natin sa bandang mataas pa. Ho. Yung unang, eto verse 15. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? Hindi na binanggit ng Panginoon sa kanya, Kepa. His legal and tender name. Simon, son of Jonah. Yung unang pagkakilala ng Panginoon. Simon, son of Jonah. Meaning, you're Simon, son of Jonah. His original self. Kasi bumalik siya sa pangingisda Simon, son of Jonah, do you love me more than this? Higit sa mga isdang ito. He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. Totoo na mahal niya ang Panginoon. Wala lang siyang lakas na iharap ang paninindigan niya nung panong inaaresto ng Panginoon. Wala. Sapagkat nung inaresto ang Panginoon, nanaga siya. Hindi pala yun ang way para matupad ang kasulatan. Peter, put your sword back. Hindi yun. So wala na siyang lakas. Disarm na si Peter. At pero sa malayo, tinitingnan niya ang Panginoon. Kung may magagawa lang siya, ganun din ho tayo Ganun din ako kung may magagawa lang ako mailigtas ang mga taong ito sa kasalanan nila. But we can't. We can do anything except Christ. Siya lang makakagawa. Ang sabi rin dito, tinanong siya ulit. Ang sabi, nung sinabi niya yes, he said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. Pakainin mo ang aking mga tupa, yung mga little lambs, yung bago pa ang pananampalataya. He said to him again a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to them, Tend my sheep. Yung mga grown-up sheep na, hindi na sila lamb, sheep, yung mga matured na, alagaan mo sila. He said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time. Na-realize niya, third time ko siyang kinaila. Sasabihin ko ba na, yes, I love you, Lord? Pero tinanong siya ng Panginoon, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. Eto na. Alam mo ang lahat ng bagay. You know that I love you. Ganon tayo. Kung may magagawa lang tayo na maibalik natin ang ating pagkakamali, maituwid natin, di ba? Gagawin natin ang lahat. Subalit, past is past. Jesus said, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know I love you. May mga nakausap akong ganyan. Na yung pagkakamali nila, nagkaroon sila ng mga sakit, kung maibabalik ko lang. Kung bibigyan pa ako ng Panginoon ng pagkakataon, maglilingkod ako. Kaso may taning na yung buhay ko. Maraming ganyan tao. Sabi nila, kung mababalik ko lang, ayoko ng kayamanan na mayaman ako. Mas gusto ko pa na naglilikod ako sa Panginoon. Kasi they see and taste that the Lord is good. Ngayon si Pedro, nakaka-touch ang kasaysayan ni Apostol Pedro. 3 beses niya pinagkaila ang Panginoon. Doon na siya nag-grieve. Hindi dahil siya ay hinuhusgahan ng Panginoon. Do you love me? Do you love me? I save you, Peter. Do you love me? Yes, Lord. At ang sabi niya, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him for the third time, feed my sheep.
Most assuredly, I say to you, when you are younger, you girded yourself and walk where you wish. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish. Ito yung sinasabi na kung paano siya mamamatay. Malaya ka, Pedro. Kung saan mo gustong pumunta nung bata ka pa, nagbabangka ka, you want freedom, nangingisda ka, nanguhuli ka ng isda, kung nagugutom ka, manguhuli ka na, nakakakain ka. Pero sa huling yugto ng buhay mo, ibang magbibihis sa'yo. At dadaling ka sa lugar, ang sabi rito, na you were do not wish, na hindi mo wish sa buong buhay mo. Yung manner na kamatayan niya, ipinako siyang pabaliktad, head first. At hinayaan siyang mamatay ng pabaliktad. At dito, si Peter served as the first among the apostles, decided to go back fishing, but Christ redirected him sa calling niya. Ika-4 na puntos, Jesus told Peter and the other apostles to bring some of the fish from the 153 catch. What is the significance of the catch? Why 153? And why was the fishing net broken? Nung last miracle ng Panginoon, nakahuli sila binigay ng Panginoon na isda is 153. At hinayaan ng Panginoon na masira na yung net. At hindi hinayaan ng Diyos, ulitin ko, at hindi hinayaan ng Diyos na masira yung net. What is the significance of the catch? The 153 fish. And why was the fishing net not broken? Hindi tulad nung una, nasisira. Eto, ang dami. Pero hindi nasira yung net. Why? Ang ibig sabihin ng Panginoon dito, na binibigyan sila ng tinatawag na simbolo, significant knowledge, na fishers of men na kayo. Kayong mga apostol ko. Pedro, you're fisher of men. You have to lead your fellow apostles. Maraming gustong magbigay ng sagot dito sa 153 catch. Sinasabi lang ng ibang nangangaral. Yun ang nagkasya sa sa lambat yun ang nahuli. No, it's not. It wasn't. If you don't have the Spirit of God, you don't know. Bakit 153 fish ang nahuli at hinayaan ng Panginoon na pumasok sa net para mahuli? Marami nang nagano yan. Gematria, yung Hebrew, yung about mathematics, yan, Greek, at meron pa sinasabi na 153 different species of fishes. So, hindi yun Ang rito, why the nets were not broken, why was the fishing net not broken, ay dahil may purpose ang Panginoon. Unang-una, 153 catch. Hindi nawasak yung net. Di ba may kasabihan tayo? Hindi lang kasabihan Yung nagtatayo ng mga building. Ang code, kahit dito sa US, ang code ay kinakailangan meron kang fences at merong tinatawag na safety net para wala magpopol na debris. Safety net. Netting ang tawag ron. Di ba sa buhay natin, meron din tayong safety net na ginagawa. Para just in case magkaroon ng fall o problem, you will fall doon sa safety net. Tulad ng mga nagpa-flying trapeze, merong safety net. Para pagbagsak nila, doon lang sila. So, safety net. Ang net ay ito ang kumakatawan saan? Napapasok sa net. Church. Salvation. Kaya nga safety net
you will be saved and you will enter doon sa net ng Panginoon. Kasi sinabi ng Panginoon sa mga apostol, you will be fishers of men. Instead of fish, but man. Didiin ko lang ng konti ito, significance ito. Yung iba, kung ano-anong hinuhula nila, kung ano tong net eh. Pero did you know, ang 153 fish na nahuli, anong significance nito? Ang 153 fish ay 153 generations magmula doon sa sitwasyon na sila o yung mga alagad ay nakahuli ng 153 fish at nung kinausap si Pedro ng Panginoong personal. 153 generation ito. Tulad yan doon sa generation ni Abraham, papasok doon sa Egypt. At yung generation ng panahon ni Moses hanggang sa pagtatayo ng 12 tribes of Israel. So 153 generation is 4,271 years na mangangara at maraming maliligtas within this 1,000 years of span of 1,000 years, 4,271 years. Anong year tayo ngayon? 2026. Makikita natin na ang calendar na ginagamit nila noon ay hindi Julian calendar o Gregorian calendar, kundi Jewish calendar pa rin. Sa panahon ngayon, ang Jewish calendar ay 5,786. So, lamang sila sa atin. Advanced sila. Tayo to 2026 pa lang sila, 5786 na. So, kung ibabawas natin sa year natin, ay 1,515 years pa. Bakit 1,515 years pa? I-minus ko na yung 2026. Hindi ako nagsasabi na nanguhula kung kailan darating si Kristo. Hindi. Doon sa 1,515 years remaining. So, 515 years more magdadatingan ang generations na 153 doon sa safety net, which is church, na makapagliligtas sa kanila. Dahil, meaning, yung kabilang sila sa church, ang kaligtasan nila ay sa pananampalataya kay Jesus Christ. Hindi ho nagliligtas ang church, na ninyo. Mapapabilang ka lang kapag ligtas ka na through faith in our Lord Jesus Christ. So, ito ay kabuuan ng mga tao na papasok sa langit. At ito rin ang sinasabi ng Biblia na 144 sa Revelation 21 verse 17, yung taas ng wall, both side, 144 cubits, according to the measure of a man. Measure meaning generations of a man. That is of an angel. That is of an angel. Ito ay 144,000 generations is 4,114 years. Ima-minus nyo doon sa 5,886 na taon ngayon sa Israel ng Jewish calendar, ay there are 1,772 years. Tandaan niyo, we're talking about hindi yung kabuuan nito, kundi 772 years. So, magtatali ito, tandaan nyo, it will tally doon sa
1,515 years na 154 generations. Sapagkat nagsimula ang pagdideklara tungkol sa Diyos at sa kanyang tatlong persona sa Council of Nicaea na ang church ang siyang magiging kinilala na deklara ang church noong mga panahong ito. Tandaan ninyo, ni Constantine, Emperor Constantine ng Rome, ay noong 257 AD, karoon na ng Council of Nicaea declaring God and Christianity na sa panahon na yan ay isa sa mga major faith doon sa Roman Empire. Naglabasan ng mga church fathers noon. Hindi yung fathers ng mga Roman Catholic, church fathers. At may mga council na about sa faith at yung dideklara ng Bible, yung mga bilang ng Bible. Anong ibig sabihin nito? Sa kabuuan, binawas ko na yung 515 tsaka yung 772 kasi doon napunta yung sa tinatawag na 257 sa kabuuan nito. Pag natapos yun, yung 1,000 years doon, that's a 1,000 years millennial reign of Christ. Hindi ko sinasabing ngayon na darating ang Panginoon. Kaya lagi ako naghahanda na anything can happen. If yung insight natin dito ay ganun din ang insight ng mga alagad noon. No one knows. Hindi ako nagpo-prophesy kung kailan darating ang Panginoon. Sa halip, be ready. Kasi hindi ko naman maaabutan ito eh. Mamamatay rin ako at matagal pa ito. Subalit ang sabi rito, mayroong 1,000 years millennial reign ng Panginoon. 1,000 paghahari dito sa lupa na included dito sa 1,515 dahil sa 153 generations sa panahon ni Peter. Yung vision ay kumakatawan sa generations ng mga taong papasok doon sa net, sa kaligtasan. At yung 144 generation na nandun na sa langit, ay nanggaling ito, nagsimula doon sa tinatawag na the council, yung council ng 257 AD and more, na 4,014 years na generations hanggang sa makarating sa langit na siyang i-minus lang doon sa 557-86 na taon ng Jewish calendar ngayon at 1,772. Kung i-minus nyo yung 1,515, nung 257 AD, yung mga succeeding years na yon, dyan na na-declare ang church as the church of the living God sa buong mundo. Kaya makikita natin, yung remaining 1,000 years ay millennial reign ni Jesus Christ yun. So malapit na. So we don't know when. But I'm telling you, malapit na, just as Christ said. Malalim na pag-aaral ito pero binigyan ko lang ng hint. Kaya nga sabi ng John chapter 10 verse 16, Jesus Christ said, "And other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they will hear my voice, and those will be one flock and one shepherd." Makikita ninyo, may mga bilang pa ng mga tao na wala pa dun sa panahon ng mga apostol. Nung nangangaral sila, may mga na-convert. Kaya nga, yung 153 fish na yon ay sumisimbolo yun sa 153 generation na sinabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 16, meron pang other sheep dito. Sheep hindi fish. Symbol lang yung ginamit, metaphor. Doon sa 153. And other sheep I have, maging dito, metaphor. And other sheep I have which are not of this fold yet, them also I must bring, and they will hear my voice. Yung mga hindi pa pinapanganak na generation, ang binabanggit dito ng Panginoon.
na dadalhin din doon sa net, doon sa safety net, sa salvation. At magiging isa sila kapag inangat na yung net at dinala doon sa heaven. Kaya nga sabi ng Romans chapter 11 verse 25, "For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery." That's a mystery. Catching of the 153 fish, it's a mystery. The 144 cubits, long ng wall, ang height ng wall, that's a mystery. But, ang sabi rito, I don't want you to be ignorant, ang sabi, of this mystery, lest you should be wise in your own opinion. That blindness in part has happened to Israel. Yung bulag sa katotohanan ng mga Hudyo, ang sabi rito, that the blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. Ito na yun. Until the fullness of the Gentiles, which is yung kasama sa 153 fish, at yung sinasabi rin ni Jesus sa John chapter 10 verse 16, "And other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd." At ang sabi rin dito na until the fullness of the Gentile has come in, meaning the generations na darating ay ito yung generation ng mga makakapakinig at tatanggap kay Jesus Christ. Kaya nga yung net hindi masisira. The church of God, it won't gonna break. It will gonna hold the many numbers of saved people from the Gentile world and from the 10 tribes or 12 tribes of Israel. Mga kapatid, muli Brother Joe ito. The Holy Spirit Touch Revival. At kung hindi pa kayo nagsubscribe, maraming po salamat, mag-subscribe po kayo. At inuulit ko sa susunod po muli, at kalooban ng Panginoon ay mangyayari po muli na makabalik ako kaagad sa pangangaral po ng salita ng Panginoon. Tandaan natin na si Jesus Christ lamang ang daan, katotohanan at ang buhay. Siya ang hope, siya ang pag-asa, siya lamang ang pananampalataya na makapagliligtas sa atin. Siya ang author of faith na makapagliligtas sa atin. He is the Son of the living God. His name is Jesus, the Son of the living God. Maraming po salamat. God bless you lahat. And to God be the glory in Jesus' name. And everybody say, Amen and Amen.